parang mga higanteng bato sa kalawakan ng mga asteroid. Ang ilan ay maliliit, parang kasing laki lang ng kotse. Ang iba naman ay napakalalaki, parang kasing laki ng isang lungsod. Umiikot sila sa araw, karamihan ay matatagpuan sa pagitan ng Mars at Jupiter sa tinatawag na asteroid belt. Isipin mo na parang isang higanteng karerahan sa kalawakan. Ang mga batong ito sa kalawakan ay mga tira-tirang materyales nung nabubuo pa lang ang ating solar system. Isipin mo parang isang malaking construction site. Nabuo ang araw at mga planeta at ang mga asteroid na ito ang mga natirang materyales. Matagal nang tumitingala ang mga tao sa kalangitan sa gabi. Noon pa man, napapansin na nila ang mga gumagalaw na ilaw na ito. Noong unang panahon, wala pa silang mga teleskopyo. Kaya akala nila, bituin ang mga asteroid. Gumawa ng mga kwento ang mga sinaunang kultura tungkol sa mga bituin. Inisip nila ang mga ito bilang mga Diyos, bayani at mga nilalang sa mitolohiya. Hindi nila alam ang ilan sa mga bituin na iyon ay mga asteroid pala. Dumating ang panahon na naimbento ang teleskopyo. Biglang mas malayo at mas malinaw ang ating nakikita kaysa dati. Noong 1801, isang malaking pagtuklas ang nangyari. Natuklasan ni Giuseppe Piazzi Ceres ang pinakamalaking bagay sa asteroid belt. Napagtanto ng mga siyentipiko na hindi bituin si Ceres. Ito ay isang bagong uri ng bagay, isang asteroid. Binuksan ng pagtuklas na ito ang isang bagong larangan ng pag-aaral. Alam na natin ngayon na ang mga asteroid ay may iba't ibang hugis at laki. Mayroon din silang iba't ibang komposisyon na nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ng ating solar system. Ipinapaalala sa atin ng mga asteroid na ang kalawakan ay isang kapana-panabik, ngunit minsan ay mapanganib na lugar. Alam na natin ngayon na may mga asteroid na tumama sa Earth noon. Ang ilang mga pagtama ay napakalakas na naging sanhi ng malawakang pagkalipol ng mga nilalang. Mabuti na lang at nagsusumikap ang mga siyentipiko na subaybayan ang mga asteroid. Gumagamit sila mga teleskopyo para iskan ang kalangitan, naghahanap ng mga posibleng panganib. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga asteroid, matututuhan natin kung paano protektahan ang ating planeta mula sa mga pagtama sa hinaharap. Tungkol ito sa pag-unawa sa ating kapitbahayan sa kalawakan.